So once again, welcome to AYP Shabbat Gathering preparation. So with this moment, we would like to hear the reading of Yahuwah's word through Brother Milbert Estrera from Genesis chapter 6 to chapter 7. Hallelujah. Yes, indeed. No? Wilderness talaga. Anyway, ito po. Reading from the Torah, Genesis chapter 6. When human being began to increase in numbers on earth, and daughters were born to them, the sons of Yah saw the daughters of human were beautiful, and they married any of them they chose. Then Yahuwah said, my spirit will not contend with humans forever, for they are mortal. Their days will be 120 years. The Nephilim were on the earth in those days, and also afterward, when the sons of Yah went to the daughters of humans and had children by them. They were the heroes of old men of renown. The Yahuwah saw how great the wickedness of the human race had become on the earth, and that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time. The Yahuwah regretted that he had made human beings on the earth, and his heart was deeply troubled. So Yahuwah said, I will wipe from the face of the earth the human race I have created, and with them the animals, the birds, and the creatures that move along the ground, for I regret that I have made them. But Noah found favor in the eyes of Yahuwah. This is the account of Noah and his family. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with Yah. Noah had 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. Now the earth was corrupt in Yah's sight and was full of violence. Yah saw how corrupt the earth had become, for all the people on earth had corrupted their ways. So Yah said to Noah, I am going to put an end to all people, for the earth is filled with violence because of them. I am surely going to destroy both them and the earth. So make yourself an ark of cypress wood, make rooms in it, and coat it with pitch inside and out. This is how you are to build it. The ark is to be 300 cubits long, 50 cubits wide, and 30 cubits high. Make a roof for it, leaving below the roof an opening 1 cubit high all around. Put a door in the side of the ark and make lower, middle, and upper decks. I am going to bring flood waters on the earth to destroy all life under the heavens, every creature that has the breath of life in it. Everything on earth will perish, but I will establish my covenant with you, and you will enter the ark, you and your sons and your wife and your sons' wives with you. You are to bring into the ark 2 of all living creatures, male and female, to keep them alive with you. 2 of every kind of bird, of every kind of animal, and of every kind of creature that moves along the ground will come to you to be kept alive. You are to take every kind of food that is so be eaten and store in it away as food for you and for them.
Noah did everything just as Yah commanded him. 7. Sorry. Chapter 7. Yahuwah then said to Noah, go into the ark, you and your whole family, because I have found you righteous in this generation. Take with you 7 pairs of every kind of clean animal, a male and its mate, and 1 pair of every kind of unclean animal, a male and its mate, and also 7 pairs of every kind of bird, male and female, to keep their various kind alive throughout the earth. 7 days from now I will send rain on the earth for 40 days and 40 nights, and I will wipe from the face of the earth every living creature I have made. And Noah did all that Yahuwah commanded him. Noah was 600 years old when the flood waters came on the earth. And Noah and his sons and his wife and his sons' wives entered the ark to escape the water of the flood. Pairs of clean and unclean animals, of birds and all of creatures that moves along the ground, male and female, came to Noah and entered the ark, as Yah had commanded Noah. And after the 7 days, the flood waters came on earth. In the 600th year of Noah's life, on the 17th day of the 2nd month, on that day all the springs of the great deep burst forth, and the floodgates of heaven were opened. And rain fell on the earth 40 days and 40 nights. On that every day Noah and his sons Shem, Ham, and Japheth, together with his wife and the wives of his 3 sons, entered the ark. They had with them every wild animals according to its kind, all livestock according to their kinds, every creature that moves along the ground according to its kind, and every bird according to its kind, everything with wings. Pairs of all creatures that have the breath of life in them came to Noah and entered the ark. The animals going in were male and female of every living thing, as Yah had commanded Noah. Then Yahuwah shut him in. For 40 days and flood kept coming on the earth, and as the waters increased, they lifted the ark high above the earth. The waters rose and increased greatly on the earth, and the ark floated on the surface of the water. They rose greatly on the earth, and all the high mountains under the entire heavens were covered. The water rose and covered the mountains to a depth of more than 15 cubits. Every living thing that had moved on land perished, birds, livestock, wild animals, all the creatures that swarm over the earth, and all mankind. Everything on dry land that had the breath of life and its nostrils died. Every living thing on the face of the earth was wiped out. People and animals and the creatures that move along the ground and the birds were wiped from the earth. Only Noah was left, and those with him in the ark. The waters flooded the earth for 150 days. Hallelujah. Hallelujah. The reading of the Torah, thank you so much, Brother Milbert, shows to us how Yahuwah made a way even in the midst of a wicked generation and paved the way for the salvation of this entire family and the other creatures. So napakaganda yung mga katuruan, mga lessons na we learned here. And I believe bawat isa sa atin may mga natutunan na. So at this time, napaka-exciting ang ating topic today. So ano ka ba? Are you an atheist? So yun ang pag-usapan natin ngayon. So ano ba yung ibig sabihin ng atheist na yan?
noon kalaban natin itong mga ATS. Pero itong ATS ngayon, ano bang ibig sabihin nito? So let's hear Dr. Jaime Maing will share to us the words of Yaowa. Take it away, Manong. Oh, thank you. Magandang gabi sa lahat ng mga nakikinig sa live stream. At mamaya magandang sa replay, magandang umaga o hapon o gabi saan man kayo sa buong mundo. Ang ating dalangin na tayo ay kakausapin ng Yaowa sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Salamat po sa awit, sa pagbabasa at sa mga pananalangin. Kaya atin nang ipalagay ang lahat. Kaya simulan natin ang ating pag-aaral ng salita ng Yaowa. So hayaan niyo ako na i-share ko yung aking screen. So ito yung aking bagong template, no? Assembly of Yaowa Philippines. Evening worship every sixth day of the week, 6 p.m. to 7:30. Ngayon, ikalawang araw ng ikasyam na buwan sa kalendaryo ng Yaowa. Kaya bukas ang ating unang Shabbat for the month, araw ng ikatatlong araw ng ikasyam na buwan. Kaya itong ating ginagawa ngayon ay pagkahanda para sa atin bago natin gunitain ang 12 oras na pamamahinga ng Yaowa upang siya ay itaas, siya ay sambahin, siya ay pasasalamatan. Kaya purihin po si Yaowa sa kalayaan na ito na ating natamo sa bayang Pilipinas. Kaya okay lang ba yun? Nakikita ba ninyo? Okay. Okay, nakikita. Okay po. Okay, actually dinisign ko yung aking mga slides na hindi matatabunan ng ating mga larawan kasi gusto ko rin makikita yung mga larawan ninyo, yung mga mukha nyo at yung inyong mga participation. Kaya binabati ko lahat kayong narito ngayon kasama ko. Of course, hindi natin makalimutan, kasama natin ang ating ama, Yaowa, at ang kanyang anak, si Yaosha, ayon doon sa Paleo-Hebrew ng mga titik na ating nababasa sa ating screen. Hindi talaga natin mabasa word for word yung sa Hebrew dahil di tayo Hebrew, pero mayroon pong transliteration. Kaya yung nababasa natin Yaowa, transliteration po yun. Yung Yaosha, transliteration. Ang ibig sabihin ng transliteration, ang tunog ng mga titik at salita ng unang original na wika na atin binabanggit o binibigkas. Kaya pwede basahin yan sa English, Tagalog, Cebuano ng Yaowa at Yaosha. Sila yung ating panauhin, sila yung ating guro, sila yung sila yung ating audience at makikinig tayo sa kanilang sasabihin sa pamamagitan ng kanyang salita, ang kasulatan. At ako bilang lingkod ng Yaowa ang siyang magpapahayag ayon sa kanyang salita na ating babasahin. Ito na nga yung tanong, no? Tayo ba ay mga ateista? Ang ibig pong sabihin diyan, ang mga ateista o atheist ay yung mga tao na hindi naniwala na mayroon GOD. Mayroon pong dalawang grupo yan. Una, yung mga scientists, yung mga learned people who had explored all kinds of knowledge through science at hindi sila naniniwala na ang lahat ng kanilang mga natuklasan ay may makapangyarihang naggawa o may kamay na gumawa.
Kaya tinatawag silang atheist, no? At ang pangalawang grupo, yung mga ordinaryong tao na common people na walang sinusubaybayan o sinusunod na relihiyon o pananampalataya at hindi nakikinig ng salita ng Yahuwah. So, dinideny nila, tinatanggi nila na mayroong Yahuwah o mayroong Elohim. Okay? So, yun sila. Kasama yan sila dyan. Basta't hindi ka naniniwala na mayroong Elohim o mayroong GOD, nabibilang ka sa grupo na to na tinatawag na mga atheists. Are we atheists because we do not believe Elohim? Kaya tawagin na tayo ng sinuman na tayo ay mga atheists dahil di tayo naniniwala sa GOD. Noong nakaraang linggo, ating pinag-aralan ito. Pinag-aralan natin ang Joshua chapter 23, ang buong Joshua actually, ang ating teksto. Subalit, binigyan natin pansin ang talata 6 hanggat 8. At atin itong hinambing sa Exodus chapter 23, verse 13. Yung Exodus, muli kong ipaliwanag na ang context ko doon ay nasa wilderness sila. At karirinig lang nila ng boses ng Yahuwah nasa bundok ng Sinai. Samantala, itong Joshua 23 ay nasa promised land na sila. They were already occupying they already occupied the promised land at naninirahan na sila doon na mapayapa, maunlad, mabunga. At itong panahon na ito, nagsalita muli si Joshua ay patapos na. Malapit na siyang mamamatay. Kaya mayroon siya mga tagubilin sa mga bagong henerasyon patungkol dito sa mga makapangyarihang ito. Kaya ating napag-aralan, ayon sa sinabi ng Yahuwah sa talata 7, ito ay mahigpit na pinagbawal ng Yahuwah na banggitin ang mga pangalan ng mga Elohim ng ibang mga bansa na nakapalibot sa bansang Israel. Hindi ukuran, hindi paglilingkuran. Okay? Pero ang binigyan natin pansin, itong utos na huwag banggitin ang pangalan ng mga Elohim sa ibang mga bansa. So, dahil hindi mo yan banggitin, ay ibig sabihin yan ay wala yan sila. Ang ating paksa ay malinaw na nagsasabi na nariyan sila. Subalit hindi siya ang Yahuwah. Okay? Yun ang mga tao na binigyan ng pangalan, mga tao sa kasaysayan na binigyan ng pangalan, karangalan, at sinasamba bilang mga Elohim, katulad ng mga emperador, yung mga tagumpay na mga leaders ng kasaysayan, kaya sila ay naging tagasunod sa mga ito kahit na sila ay mga patay na. At mayroon din yung mga makapangyarihang espiritu na kasama ng Satanas. Nung sila itinapon mula sa langit, sila ay nakakalat sa buong mundo at sila yung nasa likod nitong mga Elohim na to at kasama sila dyan sa mga Elohim na iyan. Ito ay kakaiba kay Yahuwah dahil sila ay mga nilikha. Si Satanas nilikha at ang lahat ng mga anghel na kasama niya, 1/3 of the angels in heaven. Nilikha sila lahat ng Yahuwah. Itong mga tao na sinasamba ng mga tao, ng mga lahi ng tao dahil sa kanilang matagumpay na pangunguna o sa kanilang matagumpay na buhay, mga nilikha lang din to ng Yahuwah. Kaya hindi sila natin tatawagin na mga Diyos kasi mga tao lang din sila o mga GOD. Okay?
Kaya may mga tanong ako dito ngayon para may papuntahan natin yung ating pag-aralan. Hindi tayo naniniwala na si Yahuwah ay Elohim. Tama. Okay? Hindi tayo naniniwala dahil sa ating pinag-aralan, hindi siya yun. Okay? Hindi si Yahuwah yung Elohim na yan na pinagbabawal na banggitin ang kanilang mga pangalan. Pangalawa, inutusan tayo ng Yahuwah na hindi banggitin ang kanilang pangalan. Malinaw po yun. Kaya hindi natin sila babanggitin ang mga pangalan dun sa napakaraming pangalan na nakita ko sa inyo nung nakaraang linggo. At dahil ang Elohim, okay, ay panglahatan, is a generic, na kahit sino pwedeng tawaging Elohim. At yun ay common noun, hindi po siya proper noun. So common noun usually refers to things. And then marami kasalungat doon sa tinuturo ng Yahuwah na iisa siya. Okay, marami sila. Kaya anong ating listahan, pinili ko lang yun lang yung mga major, pero mayroon pang marami pang mga pangalan ng mga Diyos o mga makapangyarihan o Elohim sa buong mundo. Sa makatuwid, mga kapatid, tayo ay mga atheists dahil hindi tayo naniniwala sa Elohim. Tama ba? Yun ba ang katotohanan? Therefore, we are called atheists because we do not believe in any of the Elohim. So you are entitled to that name. You are atheist. Hindi tayo mga atheist, mga kapatid na nakikinig ngayon. Bakit? Dahil naniniwala tayo o naniwala tayo na may mga Elohim sa buong mundo. Dito mismo sa Pilipinas, pinakita ko sa inyo yung 12 mga pangalan. Yung mga makapangyarihang espiritu sa iba't ibang mga dako. Hindi nga kasama doon yung Mindanao. Yung manama ng makapangyarihan ng Mount Apo. Wala sa lista. Subalit, hindi tayo naniniwala na si Yahuwah ay si Elohim. Yun po yung kaibahan doon. Hindi tayo mga atheists dahil naniniwala tayo na may mga Elohim. Subalit, hindi tayo naniniwala na si Yahuwah ay Elohim. So gusto ko pong linawin yan. Kaya baka mayroong mga nag-iisip sa atin katapos natin narinig yung mensahe noong nakaraang linggo o nakaraang worship service natin na so tayo ay mga pwedeng tuturing tayo na mga atheists. So gusto ko pong ipaliwanag sa inyo na hindi tayo atheist. Yahuwah ang banal na pangalan ng pinakamakapangyarihang manlilikha, hindi po Elohim. Dahil yung Elohim ay titulo, hindi po siya pangalan. Titulo ni numan na gustong tawagin na Elohim. Yahuwah ang mas mataas na pangalan sa lahat ng mga pangalan. Kaya sa ilalim lang ng pangalan ng Yahuwah itong mga makapangyarihang mga Elohim. Mas mataas si Yahuwah na ang pangalan niya kaysa mga pangalan nitong mga Elohim sa buong mundo. Bakit? Why? Ngano kung sa Cebuano? So ito yung aking sasagutin na tanong para sa atin ngayong gabi sa ating pagbubulay-bulay. Panibago ito sa inyo dahil di ako gumagamit ng expository na kung saan ang katotohanan ay kukunin mula sa teksto. Ang ginagamit ko na approach ng pagpapahayag ay yung tinatawag common, madali, pero mahirap gawin ay yung topical. So topical bali ito siya na presentation ng katotohanan. Kumukuha tayo ng
mga talata mula sa ibang mga aklat, sa Lumang Tipan at Bagong Tipan na may kaugnayan doon sa gusto nating ipapahayag. Dahil sa mga katangian ng Yahuwah na siya lang ang tanging mayroon. Okay? Kaya hindi natin babanggitin itong mga ito, sambahin, paglilingkuran, itong mga Elohim, dahil siya ulang ang mas mataas sa kanila at siya ulang talaga ang makapangyarihang manlilikha at ang ating makapangyarihang Ama. Dahil sa mga katangian ng Yahuwah na siya lang ang tanging nagkaroon na hindi na ibahagi sa iba tulad ng mga tao. Ang ito yung tinatawag na teolohiya, ito sa teolohiya ito yung tinatawag na incommunicable attributes. Ang ibig sabihin sa simple lang na salita, hindi pwede i-share. Hindi pwede ni Yahuwah na i-share kanino man. Dahil yun ay para sa kanya lang. Katangi-tanging kanya lang yun. Na katangian na hindi niya pwedeng i-share, ibahagi sa lahat ng kanya mga nilikha. Okay. Mayroon pong 5 listahan sa theology kung ano yung mga incommunicable attributes na hindi na na-share sa iba. At ang pangalawang kategorya niyan ay yung kabaliktaran niyan, yung communicable attributes. Yung na-share niya sa mga nilikha niya sa buong mundo. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Yung attributes, katangian ng Yahuwah na siya ay pag-ibig. Na-share niya yan sa mga tao at iba pang mga nilikha niya. Kaya naging emotional ang tao. Marunong siyang mag-ibig o magmahal. Katulad ng Yahuwah na mag-ibig, magmahal. At mayroon ding mga nilikha na nakikita natin, napapansin natin, na pagmasdan natin na mayroon silang damdamin sa kanilang kapwa nilikha o sa kapwa nila at sa kanilang mga amo. Yun ay dahil sa yung salitang pag-ibig. So ibig sabihin na ibahagi ni Yahuwah yung katangian na niya yan sa kanyang mga nilikha. Kaya marami pong mga katangian yan patungkol dyan sa communicable attribute. Hindi natin pag-uusapan yan ngayon. Ang pag-uusapan natin yung incommunicable, yung kanya lang talaga sarili at hindi niya ibinahagi ninuman. Kahit dito sa mga makapangyarihang espiritu na to, itong mga Elohim na ito, kasama po si Satanas at ang kanyang mga anghel. Ito yung ating materials natin ay kinuha ko po sa isang systematic theology na sinulat ni Wayne Grudem, An Introduction to the Christian Doctrine, 1994, Sunderban, Rapid, Michigan. Pahina 156 to 184. So hindi ko po yun, isa-isahin yung pahina na yun. Bibahagi ko lang sa inyo yung buod at yung gist o yung katotohanan na itinuturo nitong mga katuruan na ito. So just be aware of that. So hindi ko sarili to, subalit ginawa kong simple at nilagyan ko ng mga katalata para maunawaan natin. At sa dulo mamaya, ating i-apply yan sa ating mga buhay. Una na katangian ng Yahuwah na hindi niya pwedeng ibahagi, na hindi niya ibinahagi ninuman. Ito yung tinatawag na self-existence. Yung pagkakaroon ng kanyang sariling buhay mula pa man, bago pa nilikha ang lahat ng may buhay. Self-existence. Dito yan magmula yung salita ng Yahuwah kay Moses, I am that I am. Ang ibig sabihin, kung tingnan po niya natin yan sa Hebrew words, sa Paleo at sa Aramaic, ang kahulugan niyan ay self-existing one. Siya na nariyan na noon, ngayon,
at magpakailanman. At malinaw po yung Exodus chapter 3 verse 14 to 15. Na ito ang kanyang pinakilala kay Moses na siya ang Yahuwah. At nung tinanong na siya ni Moses anong pangalan na ibibigay niya sa mga Israelita na magpadala sa kanya doon, ang sagot po ng Yahuwah, sabihin mo sa kanila, I am that I am. I am sent you to them. So yun ang sinabi ng Yahuwah kay Moses. Kaya ang ibig pong sabihin yan, si Yahuwah ay naroon na noon, ngayon, at magpakailanman. Bakit ito kakaiba sa ibang mga nilikha o sa mga nilikha katulad ng mga tao? Dahil ang mga tao at ang lahat ng mga ginilikha, pati si Satanas, ang kanyang mga anghel, ay may sinimulan. They have beginnings. Samantala, si Yahuwah ay walang sinimulan at wala rin siyang katapusan. Kaya yun ang katangian niya na siya lang. Wala nang ibang mga nilikha ng Yahuwah na mayroon yan, katangian na yan. Dahil sila lahat ay may pinagsimulan at mayroon ding katapusan. Okay? Ang ibig sabihin po niyan mga kapatid, Yahuwah is independent from others. Is independent from the rest of His creation. Yahuwah does not need you and me or the rest of creation for everything. Okay, anuman. Sabihin natin, kailangan ng Yahuwah. No, hindi niya kailangan yun. He does not need us or the rest of creation for everything because everything is in Him and through Him. And everything has been created by Him. Okay? So siyang pinagmulan ng lahat na yan. Okay? So yet, we and the rest of creation, tayo mga tao, lalong-lalo na tayo nakakilala sa Kanya, sa Kanyang pangalan, tayo ay nagbibigay sa Kanya ng papuri, ng dangal, honor, at ng pasasalamat dahil ang lahat na ating nakamtan ay mula sa Kanya. Walang anuman na mayroon ka na hindi mula sa Kanya dahil siya ang naglikha ng lahat ng mga bagay na ito. Hindi ko isinama dyan yung favorito nating salita, to glorify, to give Him glory. Isang araw siguro ipahayag din namin yan ni Pastor Dan. Bakit di natin yan gamitin? Dahil yun ay pagan term. Hindi dapat banggitin sa harap ng Yahuwah. Dapat ang gamitin natin yung papuri, parangal, kapangyarihan, pasasalamat sa Kanyang harapan. Okay? Pero yun ang naging theology natin sa mga nakaraan. Kaya we understand that we are all deceived and we deceive most of the people before we have discovered the true name of Yahuwah and Yahusha. Kaya kung may mga nakikinig sa akin ngayon dito na mga nakakilala sa akin noon sa replay o republish, muli kong sasabihin sa inyo dahil masagal nyo ako narinig at na tagal ako nangaral at nagturo sa inyo, patawad po. Dahil ang totoo, nalingla kami, nalingla ako at marami ang aking nilingla. Okay, so ngayon na alam ko na ang katotohanan, kaya ako ay kusa, magpapang, di natatakot na ibahagi ito ni Numan. Sasabihin ito upang hindi pa huli ang lahat. Kung kayo ay kalabitin ng Yahuwah, ruwak ng Yahuwah, sumunod lang kayo at gawin nyo ang gusto niyang ipagawa sa inyo dahil ako ay isang instrumento lang para muling maipahayag ang totoong pangalan ng Yahuwah at ng Yahusha sa lahat ng sangkatauhan. Meron bang gusto diyan na gusto kong mag-volunteer please magbasa ng Psalm 50:10-12, anumang version meron ka,
at another person can read Acts chapter 17, verse 24 to 25 upang talagang makikita natin, maririnig natin na nakasulat yan sa Biblia. Hindi lang ang dahil naituro yan sa isang teoholiya. Okay? Sino mag-volunteer? Psalms 50 verse 10 to 12. Anyone? Para may participation naman mula sa grupo. Psalm 10 ngayon dito. Kasama na ako. So ang buong pamilya ni Brother Desmond, 6 sila lahat. So, at iba pa na may kasama nilang mga pamilya nila. Sino gusto magbasa? Please lang. Psalm 50 na lang po. Okay. Psalm 50, 10, 12. For every beast of the forest is mine, and the cattle on 1,000 hills. I know all the birds of the mountains, and the wild beasts of the field are mine. If I were hungry, I would not tell you, for the world is mine, and all its fullness. Okay. Salamat po. Dahil yung po ang itinutukoy niyan, lahat ay Kanya. Lahat ng nasa mundo sa Kanya. At di niya kailangan yun para sabihin natin na nangangailangan siya o niyan. Yun lahat ay pinakinabangan natin mula sa Kanya. Kaya babalik tayo sa Kanya at sabihin natin, purihin ang iyong pangalan. Dinadakila ka namin at pinapasalamatan ka namin. Acts chapter 17 verse 24 to 25, the context of Paul in Athens preaching about Yahuwah and Yahusha. Sinong gusto magbasa? Yes. Okay. Ako magbasa? Meron ba? Ako na po. Sige. Okay. Ikaw Brad. Desmond. Go ahead. Acts 17:24. Yahuwah who made the world and everything in it, since He is of heaven and earth, does not dwell in temples made with hands, nor is He worshipped with men's hands, as though He needed anything, since He gives to all life, breath, and all things. Okay, salamat po. Si Yahuwah hindi nanirahan sa mga templo na ginawa ng tao. Dahil isa yan sa ating pag-aralan mamaya, siya ay nasa lahat ng lugar, hindi lang sa templo. At siya ang nagbigay ng buhay sa lahat ng mga tao. Lahat ng may buhay sa dagat, kalawakan, sa kalupaan, at lahat ng mga lugar na may buhay. Siya ang nagbigay nun. So sa kanya lahat yan. Siyang talagang nagsimula niyan ng lahat ng mga iyan. Okay? So yun po mga kapatid ko na nakikinig ngayon. Si Yahuwah ay nariyan na noon pa. Narito ngayon. At magpakailanman. At hindi niya kailangan ang ating tulong, ating mga ano-anong mayroon tayo dahil sa kanya lahat yan nagmula. Ang kailangan niya ang ating papuri, ating parangal, ating pasasalamat sa kanya. Okay? So yun po yung unang katangian ng Yahuwah na hindi niya naibibigay o na hindi niya naibigay ni numan sa kanyang mga nilikha. Ang pagkaroon ng kanyang sariling buhay. Pangalawa, unchangeable. Ang Yahuwah ay hindi nababago. Kung sa Tagalog pa yan. Sa Bisaya, Cebuano, dili na siya mabago. Mauragin na siya. Kaniadto karon og gugma. Dili na siya mausab. Subalit may mga problema, may mga question ng mga tao. O bakit nagbago ang isip niya, hindi niya pinarusahan yung mga taong nagsisi, nag-ayuno. Nagbago ang isip niya, bakit niya nilipol ang lahat ng mga
mga tao, panahon ng Noah, doon sa ating readings. Isa yan sa mga tanong. Okay? Ang sagot doon ay dahil hindi nila naunawaan yung teaching patungkol sa unchangeable Yahuwah. Hindi nila naunawaan yon, kung ano ang tinutukoy doon sa hindi siya nagbabago. Okay? Atin niyang ipaliwanag dito. So si Yahuwah, kakaiba siya sa ibang mga bagay o kanyang mga nilikha dahil ang mga nilikha niya ay magbabago talaga yan. Subalit siya ay hindi kailanman siyang nagbago sa sarili. Psalm 102 verse 25 to 27. Ang verse 27 sinabi po, "But you are the same, and your years will not come to an end." So ano pong ibig sabihin niyan? Hindi siya nagbago mula noon, ngayon, at sa katapusan ng panahon. Hindi yan siya magbabago. Sa Hebrews chapter 13 verse 8, atin itong palaging naririnig, inaawit at sinishare sa iba na sinasabi, Yahushua HaMashiach is the same yesterday, today, and forever. Sa Psalm, ang tinutukoy ay yung Ama, si Yahuwah. Dito sa Hebrews, ang tinutukoy ang anak na si Yahushua HaMashiach. Na sinasabi dito na hindi siya nagbago. Hindi siya nagbago pareho noon, ngayon, at magpakailanman. Siya pa rin, ganun pa rin siya. So ano ang ito tinutukoy dito ng hindi siya nagbabago? Na hindi nakikita sa ibang mga makapangyarihan. Okay? Ito po yung paliwanag. Somebody prepares the Revelation chapter 5 verse 9. Basahin natin yan mamaya. Yahuwah is unchanging in His being. So yung tinutukoy niyan, unchangeable. Yung kanyang pagkatao, hindi yan magbabago. Ang kanyang perfection, yung pagiging ganap, hindi yan nagbabago. Hindi yan naapektuhan ng problema ng tao. Hindi yan naapektuhan ng kasalanan. Yun ay hindi nagbabago, mananatili yan mula pa noon, ngayon at magpakailanman. At hindi rin magbabago yung kanyang layunin. Kung ano ang layunin niya noon, bakit niya nilikha ang sanlibutan, bakit niya nilikha ang tao, yun ay hindi magbabago. Yun ay mananatili hanggang ngayon. Mula noon ngayon hanggat matupad o mangyayari yung kanyang layunin na iyan. Hindi yan magbabago. Ang kanyang mga pangako sa kasulatan, sa kautusan na ating nakamit o ating pinaghawakan, ay hindi yan magbabago. Sinasabi nga ng Yahushua, kahit isang kudlit niyan ay matutupad yan. Lahat ng kanyang mga sinabi at pangako ay mangyayari ayon sa kanyang pagkasabi. Yet, Yahuwah feels and acts differently in response to different situations. Okay? He acts differently in response to different situations. Kaya nagbabago siya. Halimbawa, sinabi doon sa reading natin sa Genesis chapter 6, malungkot siya. That's emotion. He grieved, that's emotion. Dahil sa nakita niyang kasamaan ng mga tao na naglaganap sa buong mundo. Napakasama ng pangyayari. At damdam na damdam niya ang epekto ng kasalanan niyan. Kaya sinabi niya, nagsisi ako. So actually yan, mabigat na salita yan. May pag-aralan natin yan mula sa Hebrew word, kung tama ba yung translation na yan, na nilikha ko sila. Kaya dapat ko silang lipulin, dapat ko silang alisin. Subalit may isang pamilya na nakita niya na matuwid at namumuhay ayon sa kanyang kautusan at katuruan at katotohanan. Yung po si Noah at kasama yung kanyang buong pamilya, niligtas ng Yahuwah. Kaya lahat ng tao, lahat ng mga may hininga
maliban siguro sa isda, no? Pero dahil baha, talagang mahirap din mabubuhay yung mga isda noong mga panahon na yon. Okay? Pero may mga way, of course, si Yahuwah na i-preserve ang isa sa kanila na hindi naman sila lahat mawala dahil hanggang ngayon, nariyan pa yung mga isda sa dagat. Nariyan pa yung mga isda sa ilog dahil makapangyarihan po ang ating Yahuwah. Isang example lang yan ng isang event, isang sitwasyon na kung saan nagbago ang feelings ng Yahuwah tugon doon sa mga pangyayari. Isang halimbawa sa Lumang Tipan, yung Jonah. Ang Nineveh ay talagang parusahan na dahil sa kailang kasalanan. Subalit, nang narinig nila ang mensahe ng Yahuwah, na hahatulan ng Yahuwah ang bayan ng Nineveh, kaya ang hari ng Nineveh ay tumugon at nag-utos siya sa lahat ng mga mamamayan na magpakumbaba, mag-ayuno, manalangin, maghingi ng awa ng Yahuwah. O nagbago yung kanyang emotion, nagbago ang kanyang feelings towards them. Pero hindi nagbago yung kanyang being. Hindi nagbago yung kanyang layunin, ang kanyang mga pangako at ang kanyang pagka-perfect, ang kanyang perfection. Minsan mahirap maghanap ng Tagalog na mga salita kasi lumalabas lang sa aking bibig. Subalit yung damdamin niya nagbago dahil yung mga taga-Nineveh na pinangunahan ng kanilang hari, talagang nagpakumbaba at nagsisi, nag-ayuno at naghingi ng patawad at ng awa ng Yahuwah. Kaya sila inaawaan ng Yahuwah. Hindi itinuloy yung parusa sa kanila, yung paghatol sa kanila ng buong bayan. Kaya nalungkot si Jonah. Makita niyo doon sa katapusan na kwento sa chapter 4, siya ay nasa ilalim ng puno, yung mga dahon ng puno ay kinakain ng uod at nag-complain siya. Dahil nasa isip niya, alam niya na si Yahuwah, hindi niya itutuloy yun. Kaya ayaw na sanang ipangaral yung balita dahil talagang sinasabi pa ng iba, nagalit siya sa mga Nineveh kasi yun ang nagsira sa bayan ng Israel. Siya yung naglusob sa bayan ng Israel. Okay? And so forth. Subalit sinabi ng Yahuwah, punta ka doon. Ipangaral mo itong balita na to. At kung narinig nila ang balita, nagsisi sila, nagtumugon sila, kaya hindi natuloy yung parusa ng Yahuwah sa kanila. So, yung mga sitwasyon na yan, okay? Marami pang tanong actually, pero at least dito nakikita natin na itong katangian ng Yahuwah na hindi siya nagbabago ay kanyang sarili to. Hindi ito niya na ibahagi sa iba ng mga nilikha. Napansin ninyo, tayo mga tao, at kahit nga yung mga hayop, nagbabago rin sila. Nagbabago tayo sa ating ugali. Kaya yung perfection na Yahuwah ay nababawasan o naaalis, nawawala. Nababago tayo sa ating mga layunin. Okay? Pabago-bago lahat. Walang nakamit. Yung ating pagkatao, nababago tayo dahil sa ating environment, dahil sa mga pangyayari o dahil sa ano-ano yung mga ipinapasok natin sa ating isip. And so forth. Nagbabago ang tao. Nagbabago ang mga nilikha ng Yahuwah. Subalit si Yahuwah ay hindi magbabago. Okay? Kaya kakaiba siya doon sa mga Elohim, doon sa mga sakop ni Satanas na nagpakilala ng kailang sarili na sila ay mga pagkapangyarihan. At doon sa mga buhay ng mga tao na kinilala ng mga lahi na sila ay mga makapangyarihan. Kaya sila ay sinasamba, niluluhuran at pinaglilingkuran ng mga tao. Kakaiba si Yahuwah, yung kanyang katangian kaysa ating mga tao. Pangatlo, eternal. Ito, walang mulat, walang hanggan. Hirapan po ako maghanap ng tamang salita. Kasi kung sabihin mo lang na walang hanggan, mayroon siyang sinimulan. Kaya dapat walang
mulat walang hanggan. Wala siyang simulan, wala rin siyang hanggan. Yung pong ibig sabihin yan, eternal, kung sa English na term. Ito ang mababasa natin sa Isaiah chapter 46, verse 9 to 10. Subalit, ano po yung sinabi ng propeta Isaiah o Yeshayahu. Remember the former things. Ito yatang inawit natin kanina. Remember the former things of old. For I am Yahuwah, and there is none else. I am Yahuwah, and there is none like me, declaring the end from the beginning, and from the ancient times, the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. So malinaw po na sinasabi ng Yahuwah dito na siya ang walang sinimulan. Okay? Declaring from the end from the beginning, and from ancient times to the things that are not yet done. Wala pa yung mga sinimulan na yung mga bagay na yan. Nariyan na po siya. Sinabi niya, my counsel shall stand, my word, my purpose, my promise, my word will stand, and I will do all at my pleasure. Ayon sa kanyang kagustuhan, ayon sa kanyang gustong gagawin. Dito po sa mga talata na to, hindi ko napabasa kanina yung Revelation 5:9, ano? Pasensya na, kalimutan. Sinabi dito, si Yahuwah has no beginning and he has no end, or succession of moments in his own being, and he sees all time equally vividly. Yet Yahuwah sees events in times and acts on time. Okay? Wala siyang sinimulan at wala siyang katapusan. At wala sa kanya yung sunod-sunod na mga panahon. Subalit siya ay nakakita sa ano ang mga pangyayari sa isang panahon, at siya ay tutugon sa isang panahon para mabigyang lunas yung problema na yon. So tingnan natin yung Psalm 90 verse 2. Psalm 90 verse 2. At yun actually yung pareho lang lahat yan ang kanyang sinasabi diyan sa Job 36 verse 26. So gusto kong basahin natin muna yung Psalm 90 verse 2 and then John chapter 8 verse 58 and Revelation chapter 1 verse 8. Okay? Isa-isa po kung gusto ninyong basahin yung lumang tipan, basahin ko anong version kayo. Okay? Psalm 90 verse 2. Okay, Dan? Ako magbasa? Okay. Leia mamaya sa John 8. Okay. Psalm 90, sinabi dito, verse 2, before the mountains were born, or you had brought forth the earth and the world, even from everlasting to everlasting. You are Yahuwah. Hallelujah. Hallelujah. Before the mountain was made, okay, Yahuwah is already from everlasting to everlasting. Yung din po ang sinabi ni Job nung sila'y nagharapan na kay Yahuwah sa Job 36 verse 26, the same idea. Leia, pwedeng basahin yung John 8:58. 8:58. John 8:58. Teka po. I tell you the truth, Yahushua answered. Before Abraham was born, I am. At this they pick up stone to a stone him, but Yahushua
hid himself sleeping away from the temple ground. Thank you. Napansin ko, mayroon ka rin palang ganito. Pag maliliit na, Medyo kailangan ano ko na to. po. Okay? Okay, sa mga people na may diabetes, minsan mahirap na yung pagbabasa, no? Pero ito nakakatulong. Okay, sinasabi po dito ni Yahushua na siya ang I am. So, naintindihan yung audience yon ng mga Hebrew, ng mga Hudyo. Nagpapanggap siya ang great I am. Ang ibig sabihin, ang walang hanggan. Ang noon, ngayon, at magpakailanman. Okay? Nung sinabi niya yan, maraming I am dyan sa John, patungkol kay Yahushua na kiniklaim niya I am. Tinutukoy dyan ay siya ay katulad ng Yahuwah, ng Ama. Siya ay noon, ngayon, at magpakailanman. Siya ang walang hanggan. Kaya gustong batuhin ng mga Hudyo. Subalit hindi pa yun ang kanyang panahon, kaya kaya niyang umiwas. He hid himself from them. Kaya si Yahuwah at Yahushua sa lumang tipan at bagong tipan ay walang mulat, walang hanggan bilang Yahuwah na makapangyarihan sa lahat. Revelation 1:8. Kapatid na Jen, pwede mo basahin kung nariyan ka. Revelation 1:8. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says Yahushua, who is and who was and who is to come, the Almighty. Okay. Thank you. So, dalawang doon, I am the Alpha and Omega. So, dahil Greek yan, nakasulat sa Greek yan na text, kaya Alpha is the first letter of the Greek alphabet and then Omega yung last. Kung sa lumang tipan yan, Hebrew, ako yung Aleph, I am the Aleph and the Tau o the Tav. Ang simula letra at hanggang panghuling letra. Siya ang sinimulan ng lahat, okay? At ang katapusan ng lahat. Kaya itong mga talata na ito ay nagtuturo na ang Yahuwah at si Yahushua ay walang hanggan, eternal. Yung katangian na yan naman na hindi niya i-share yan sa lahat ng kanyang nilikha. Dahil sila ay may mga simulan. Mayroon din yung katapusan. Yung mga banal na anghel na sa kalangitan ngayon, may sinimulan yan. Okay? Kaya kakaiba sila, hindi sila katulad kay Yahuwah na walang sinimulan at walang katapusan. Si Satanas na nahulog na dito sa lupa, mayroon din sinimulan yan. Nilikha yan. At ang katapusan yan ay ang apoy na nagliliyab ng asopre, ang the lake of fire. Okay, ang lawa ng apoy. Yun ang kanilang patutunguhan at ang lahat na nagpapanggap na sila ang mga Elohim ay doon din pupunta. At kasama yung mga kaluluwa ng mga tao na hindi nagkilala kay Yahuwah, kay Yahushua, doon din ang kanilang destiny, yung kanilang hangganan. Kaya dahil sila ay hindi katulad ng Yahuwah na walang sinimulan at walang hangganan. Ang last na katangian na gusto kong i-share sa inyo ay ito. Omnipresent. May dalawa pang kasama yan, no? Pero unahin ko munang ipahayag ito. Omnipresent. Kung sa Tagalog yan, nasa lahat ng dako at lahat ng panahon. Yung po ang ibig sabihin yan. Omni, ano po yan? Latin na ibig sabihin all present. Kaya sa English po yan na ginagamit sa mga normal na translation, hindi nila ginagamit yung omnipresent kasi very deep theological concept yan. Kaya ang gagamitin nila sa English, all and then does and then present. Nang ibig pong sabihin, all present. Nasa lahat ng dako at lahat ng panahon ang Yahuwah.
Okay? Hindi siya limited by space and by time. Ito po ang ibig sabihin nun. So Genesis 1, verse 1, sinabi dito, in the beginning, Yahweh created the heavens and the earth. Sa simulan ng panahon, okay? Nilikha ng Yahweh ang kalangitan at ang mundo o ang kalupaan. Okay? Yung space na yan, yung time na yan ay hindi nag-limit sa kanya dahil naroon na siya bago pa yung simulan yan. Before the beginning, naroon na siya. And then yung space naman ng langit at ng lupa ay hindi siya limited doon dahil naroon na siya. Wala pa yung langit, wala pa yung lupa. Naroon na siya. So that's why is present everywhere. Kahit doon sa impyerno, naroon ang presensya niya. Ano bang sinabi ng salmanista sa Psalm 139? Na kahit ko ako ay lilipad sa pusod ng, ano pang pusod sa Tagalog? Nebel ng karagatan, naroon ang Yahweh. Sa kalaliman ng karagatan, sa kalaliman ng kalupaan, naroon ang Yahweh. Okay? Nandun ang kanyang presensya. Kaya sinasabi ng salmanista sa 139, hindi ako makakatakas mula sa presensya ng Yahweh dahil kahit saan lugar, sa atang panahon, naroon po siya. So yung katangian na yan na hindi niya naibibigay yan ni numan. Dahil si Satanas hindi po siya pwedeng nasa lahat ng lugar. May limit siya sa time, may limit siya sa space. Okay? At ang kanyang mga anghel at ang mga espiritu, hindi yan pwede na sa lahat ng dako katulad ng Yahweh, naroon sila. Kailangan mo na silang mag-transform, magpunta doon sa lugar na yon. Kaya hindi nga siya pwede na doon na sila. Okay? Although mabilis lang yon, pero kakaiba talaga kay Yahweh na sa lahat ng panahon, lahat ng lugar ay naroon siya. Hindi siya limited ng space and time. So yun po ang tinutukoy diyan. Sa Deuteronomy chapter 10 verse 14. Behold, the heaven and the heaven of heavens is Yahweh's dayah. Ang ibig sabihin, ito ay kay Yahweh na iyong Yah. The earth also with all that therein is. So malinaw po yan. Nasa sa lahat ng mga lugar na yan, langit at ng mga langit ng langit, kaya uwayan at ang lupa ng lupa, kanya yan, at naroon siya sa mga lugar na iyan. Okay? So ang ibig sabihin, inulit ko na yung sinabi ko kanina, Yahweh, itong omnipresent ay nagkaulugan, Yahweh is unlimited and infinite with respect to time and space. Yahweh knows everyone. He knows every event and He knows everything. So yun po yung pangalawang O. Omniscient. Okay? Ang una, omnipresent. Yung pangalawa, Yahweh ay omniscient. Ang ibig sabihin, alam niya ang lahat ng mga bagay at alam niya ang bawat tao at ang bawat mangyari at ang bawat mga bagay. Alam ng Yahweh ang lahat ng iyan. Ang atin, limited tayo. Katangian ng Yahweh yan na wala sa iba, na hindi niya naibahagi sa iba. Ang ating wisdom, ang ating kaalaman ay limitado. Hindi natin talaga we don't really fathom the mind, the wisdom of Yahweh dahil limited ang ating isip, ang ating pagkakaalam. Pero si Yahweh alam niya. Di ba sinabi niya doon sa Psalm 139 verse 4, before you say a word comes out of your mouth, I know it. Alam na niya yan. Doon sa John 2 verse 25, hindi na niya kailangan ng ebidensya, patunay. Dahil alam niya lahat ng puso ng tao. Alam niya ang puso ng bawat tao. Kaya may alam ang Yahweh sa lahat. Wala tayong maitatago sa Kanya.
Di tayo makatago kay Yahuwah. Dahil bago pa natin sasabihin ang salita na alam na niya yan. Bago pa tayo mag-isip, alam na yan. Kaya doon yan nahuli si Satanas. Doon sa Isaiah chapter 14. Dahil nasa isip ni Satanas na aakyat siya doon sa trono. Aagawin niya. Pero nabasa ng Yahuwah yan. Dahil alam niya yan. Alam niya yung anong nasa isip at puso ng Yahuwah. Kaya sinabi ng Yahuwah kay Satanas, sinabi niya, ano ba yung nasa iyong puso? Okay? Nabasa ng Yahuwah yung isip ni Satanas at Yahusha nabasa ni Yahuwah ang isip at puso ni Satanas, kaya napigilan yung kanyang pag-rebelde, pag-atake sa trono ng Yahuwah. Dahil si Yahuwah ay omniscient. Okay? Yung pangatlong O ay yung omnipotent. Omnipotent. Ang ibig sabihin, siya lang ang makapangyarihan. Okay? Siya ang mas makapangyarihan sa lahat. Kung mayroon mga taong makapangyarihan sa mundo, dahil hawak nila ang mundo. Kung makapangyarihan man si Satanas sa mundo ng mga espiritu, mayroon pang mas makapangyarihan sa kanila. At yung kapangyarihan na yan ay hindi niya naibigay sa kanyang mga nilikha. At yung mga kapangyarihan na naibigay niya sa tao at naibigay niya kay Satanas, hindi niya yan kinuha. Nung hinulog niya si Satanas, kasama yon, dala-dala, bit-bit ni Satanas yung mga kapangyarihan na yan. Kaya makagawa siya ng mga himala sa ating panahon ngayon. Noon panahon niya at hanggat ngayon, nakakagawa siya ng pahimala. Dahil hindi kinuha ng Yahuwah yan nung binigay sa kanya yung mga kapangyarihan na yon. Dahil yun ay under sa kanyang control. At siya yung pinaka makapangyarihan sa lahat. Yun po yung omnipotent. So yung itong mga katangian na ito, itong tatlong O na ito, omnipresent, omniscient, omnipotent, ay mga katangian ng Yahuwah na sa kanya lang yun. At hindi niya naibahagi sa iba. Kaya tinatawag ito sa teolohiya, the incommunicable, ang hindi pwedeng ibahagi na katangian ng Yahuwah sa kanyang mga nilikha. Okay. So yung po yung mga sinabi ni Wayne Grudem na ating source at naipaliwanag ko sa inyo sa simple na mga pagpaliwanag. Ngayon, ang gusto kong sabihin sa inyo, therefore sa makatuwid, mga kapatid, mga kababayan na nakikinig, tayo ay nanampalataya at nanalig kay Yahuwah at Yahusha na makapangyarihan sa lahat, na nasa lahat at nakakaalam ng lahat. Alam natin na yon, okay? Dahil dito, subalit hindi natin nakamit yun na mga katangian na yon. Mayroon tayong mga katangian katulad yan, pero limited. Limited sa space, limited sa time. Kaya tinatawag tayo na finite, hindi infinite. Okay? Dahil kanilang sariling katangian yun. Maliban dyan, base sa katuruan, kautusan, at katotohanan na nakasulat sa kasulatan ng Yahuwah, tayo ay naniniwala na si Yahuwah ay ang ating makapangyarihang si Yahuwah ay nagkaroon ng sariling buhay, self-existence. Si Yahuwah ay hindi nagbabago, unchangeable sa kanyang being, sa kanyang perfection, sa kanyang purposes, sa kanyang mga pangako. Hindi siya magbabago. At si Yahuwah ay walang mulat, walang hanggan. Siya ay eternal. Okay? So, base sa kasulatan yan na ating binasa, word for word natin nababasa yan. Although, mayroong mga sumasalungat yan, at lalong-lalo na yung mga tinatawag natin mga atheists na hindi naniniwala ng Yahuwah at ng kanyang mga salita.
So hindi tayo mga atheists. We are not atheists. Dahil naniniwala tayo na si Yahuwah ay hindi Elohim o isa sa mga Elohim ng mundo. Okay? Gusto kong bigyan ng diin yan. Hindi tayo mga ateista dahil naniniwala tayo na si Yahuwah ay hindi si Elohim o isa sa mga Elohim ng mundo. Naniniwala tayo na si Yahuwah ay nariyan na. He existed himself. Hindi siya magbabago, magpakailanman. At siya ay walang hanggan. Siya ay nasa lahat. Omnipresent, nasa lahat ng bagay, lahat ng panahon, lahat ng dako. Siya ay kakaalam ng lahat, omniscient. Walang may tatago sa kanya. Siya ay omnipotent. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Walang katumbas, walang katulad niya ng kanyang katangian na ito, na kanyang sarili lang. Kaya minsan mayroon tayong naririnig o atin mismong naranasan mula sa ating mga bibig, nasasabi natin, napakalayo ng Yahuwah. Okay? Parang hindi naaabot dahil sa katangian na ito. The incommunicable attributes na katangian niya. Subalit, sinasabi rin natin, mabuti sa Yahuwah. Hindi niya ako iniwanan. Hindi niya ako pinabayaan. Malapit siya. Dahil doon sa kanyang katangian na communicable, na kanyang ibinahagi sa atin, na ibinigay niya sa kanyang mga nilikha, lalong-lalo na sa mga tao na katulad natin. Okay. Karanasan yan, totoo yan. Darating tayo minsan sa buhay natin, narito ba nasaan ba ang si Yahuwah? Narito ba si Yahuwah? Parang malayo. Parang hindi niya maabot ng ating panalangin. Dahil doon sa kanyang katangian na she is set apart. Dahil doon sa kanyang katangian na hindi niya naibahagi sa atin at ninuman. Subalit, kung tayo ay tatawag sa kanya, mag-antay sa kanya, at nang pinadama niya yung sa atin ang kanyang presensya, nandyan la ako anak, tabi mo, kasama mo, ito nabubuhayan tayo. Dahil yung kanyang katangian na naibahagi niya sa atin ang nagiging bridge, nagiging daan para maranasan natin yung kanyang presensya. Okay, so what? Ang application natin. Mayroon tayong mga katotohanan, mayroon tayong mga hinimay-himay na mga learning lessons. So what is that for us today? Una, kilalanin natin at unawain natin ng malalim ang katangian ng Yahuwah. Okay? Importante yun. Dahil kung mababaw lang yung ating pagkakilala sa Kanya, yung ating karanasan din ay mababaw. Subalit kung tayo malalim yung pagkakilala natin siya, kung sino talaga siya, at lalalim din yung ating pagkilala sa Kanya at yung ating karanasan kasama niya. Kaya napakahalaga na hindi lang tayo nakarinig ng ito, ng mga katotohanan na ito na tinuturo sa mga seminaryo, tinuturo sa mga matalinong mga tao, kahit yung mga ordinaryong people, yung madla, kailangan na maabot nila to, maunawaan nila na ganito upang mai-relate nila, mai-ugnay nila sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Kaya mga kapatid, kilalanin at unawain natin ng malalim ang katangian ng Yahuwah. So read your Bible, okay? Listen to explanations like this para mayroon kang matutunan at malalaman. Sambahin natin si Yahuwah lamang at wala nang iba. Huwag na yung ano-ano dyan, mga makapangyarihan dyan na kilala ng mundo. Alam natin na hindi yan siya, hindi yan kanya. Pinalitan lang
Noong 300 BCE, idinagdag lang yan sa kanyang pangalan. Nagkamali lang yung mga gumawa niyan kasi hindi nila naubos, baguhin ang lahat. May naiwan. May mga naiwan eh. Kaya natutuklasan natin ngayon na ba't iba to dun, iba to dito, okay? Dahil hindi nila talaga ubos talagang naalis yung lahat ng mga iyan. Siguro wala na silang panahon, okay? Lalong-lalo na itong Masoretic text kasi dito talaga nagsimula yung lahat ng, kung sa Bisaya pa, tigaw. Dito nagsimula yung lahat ng pagbabago ng kasulatan. Yung Masoretic text, yung Nikod na yan, nagsimula 600 AD up to 1000 AD. Bago na-publish po yan at kumalat sa buong mundo yung Masoretic text ng Aramaic Hebrew na kung saan binago ang mga titik at ang mga salita dahil sa mga tuldok. Kaya akala natin tama kasi nandyan eh. Hebrew yan eh. Pero pala mali. Kung ating balikan yung original na Paleo Hebrew at yung original na Aramaic Hebrew na walang mga tuldok. Okay? So sambahin natin si Yahuwah. Siya lamang at wala nang iba. Huwag natin banggitin ang mga pangalan ng mga ito sa ating panambahan, ating paglilingkuran lang si Yahuwah, ating handugan si Yahuwah ng ating mga papuri, ating mga parangal sa kanyang mga ginawa at pasasalamat sa lahat ng ating mga natanggap mula sa kanya. Dahil sinabi nga, sa kanya lahat nagmula. Walang atin. Okay? Kaya hindi na niya kailangan yung atin kasi ang lahat ng nasa atin ay mula sa kanya. Ang gusto niya na tayo ay magsamba sa kanya, magpuri sa kanya, magpasalamat sa kanya at magbigay parangal sa kanyang pangalan. At pangatlo, pag-aralan natin, unawain at sundin ang kautusan. Kung inyong intindihin nyo yan na 10 Commandments, okay lang yan, kasama yan. Balit mahigit yan kaysa 10 Commandments. Yung unang 5 libro ng Lumang Tipan, yun ang Torah, yun ang kautusan. At mayroon pong mga katuruan na sa loob niyan at mga katotohanan na nasa loob ng Joshua hanggang Malakay. Nariyan din yung mga kautusan ng Yahuwah na inulit ng mga propeta na dapat sundin at isabuhay ng mga tao ng Israel ng panahon nila. Kaya doon natin mababasa din yun. So ang ibig pong sabihin dito, ang kabuuan ng banal ba yun, tawag natin doon, yung scripture, yung salita ng Yahuwah na nakasulat sa Hebrew at sa Greek. Pag-aralan natin yan dahil marami tayong matutuklasan dyan, kahit isang salita lang yan, mayaman po yan ng katotohanan na hindi natin nakukuha doon sa mga translation sa English, Tagalog, o Cebuano. Katapusan. Ito, pahayag natin ang Yahuwah sa ibang mga tao. Huwag kayong matakot dahil gawin kayo ni Yahuwah na kanyang instrumento. Ang totoong gagalaw niyan, ang totoong hihipo ng puso ng mga tao na yan ay ang ruwak ng Yahuwah. Si Yahuwah mismo yung maggawa niyan. Ang ating trabaho, yung magpahayag, magpakilala sa kanyang pangalan sa iba dahil kung marinig nila ang salita ng Yahuwah, darating sa kanila yung faith, yung pananalig. At dahil sa pananalig na yan, maniniwala sila na ito ay totoo. Ito ay salita ni Yahuwah. Di lang sila maniniwala kung kundi kanilang tatanggapin ito na may pananalig at sasambitin nila ang pangalan ng Yahuwah dahil mayroon na silang pananalig. At yung pananalig na yan ay darating sa pakikinig ng salita ng Yahuwah. Okay? At yung katuruan ng Yahuwah. Kaya pag magbabahagi tayo, okay yung testimony as our example, subalit talaga yung salita ng Yahuwah. Dahil yun ang makapangyarihan yung salita ng Yahuwah. At yung ating mga patutuo, nagpapatunay lang
na talagang makapangyarihan ang salita ng Yahweh. Dahil sa Hebrews chapter 4 verse 12, ano pang sinabi? The word of Yahweh is like two-edged sword that penetrates the dividing of the soul and the spirit and unto the marrow of the bones. Ang ating buto ay mayroong laman yan sa loob. Okay? Matigas yung buto. Pero sinabi ng kasulatan na kahit doon sa ating laman ng ating buto ay makakarating ang kapangyarihan ng salita ng Yahweh. Kaya napapansin natin yung mga tao na karinig ng mga salita ng Yahweh at sila hinipo na ng Yahweh, nanginginig. Dahil nagpenetrate na yung kapangyarihan ng salita ng Yahweh, hindi lang sa kanilang espiritu at kaluluwa, kundi sa kanilang pagkatao, ang kanilang katawan. That's how powerful the word of Yahweh is. Kailangan natin ipahayag ang kanyang pangalan upang marami pa. Darating tayo mamaya sa panahon na matutupad yung Isaiah 52 verse 7 na hindi na kailangan ipakilala pa ang pangalan ng Yahweh dahil naipakilala niya sa lahat. Dahil verse 6, nabi mayroong mga umalis, naglakad, nangaral ng mabuting balita. Okay, so yun po yung hamon ko sa atin ngayon na alam natin na ang Yahweh ay ang tanging totoong Yahweh. So hayaan nyo akong tapusin ko ito sa pamamagitan ng Isaiah 48:11. For emphasis sake, sinabi po ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Isias, for my own sake, dalawang beses yan, no? Ang ibig sabihin niya mahalaga para sa kanyang sarili, okay? Para sa aking sarili, I do it. Ano yung gagawin niya? Basahin mo yung verse 9 verse 9 ng Isaiah chapter 48. Doon, mayroon siyang mga sinasabi doon na gagawin niya. Okay? And then sinabi niya, and my scheme, I do not give to another Elohim. I will not give. I do not give my honor, my name, my fame to any other Elohim. Akan Yahweh. So yun po yung aking panapos. Ang akan, ibig sabihin yan sa Hebrew, surely Yahweh. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Mayroon tayong mga source dito. Salamat kay Yahweh sa kanyang karunungan at kalakasan na ibinigay sa atin. At salamat dito sa mga sources na to na gamit natin para mabuo natin, maunawaan, mabuo natin at may apply natin ang mga katotohanan na ating napag-aralan. Kaya purihin po si Yahweh. Salamat sa inyong pakikinig. Hayaan niyo akong manalangin ng maikli. Aba Yahweh, salamat sa mga katotohanan na ito. So hindi kami talaga mga atheists. Dahil nariyan po yan. Naniniwala po kami, nariyan yung mga Elohim na yan. Pero hindi po ikaw yun. Iba ka. Kakaiba ka. Dahil doon sa iyong kakaibang katangian na wala sa amin. Kaya dahil dito, sa iyo kami tumitingala, sa iyo kami nananalig, sa iyo kami tatawag sa iyong pangalan. Kaya alam namin, totoo ka. At alam namin, tutugon ka. Kaya ipagkatiwala na namin sa inyo ang lahat ng aming natutunan at yung mga practical application na gagawin namin. At tulungan mo kami na ito ay maisabuhay namin para sa iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Yahushua Amasiya. Hallelujah. Hallelujah. Kapatidan. Wow, napakalinaw at nasagot, no? Nasagot na yung tanong na yon. Hallelujah. So yung mga nakikinig sa Republish, sana nagbigay ng mas mas malalim, mabigat at matinding katuruan patungkol doon sa katangian ng Yahweh na ating sinasamba.
That being said and heard, may Yahuwah barak all of you, all of us, as we continue to know Him, serve Him, and even love and worship Him. Hallelujah.